kung ikaw talaga nagmamalasakit ka sa sambayan ng Pilipino na gusto mong tumulong sa mahihirap, Huwag mo nang pahirapan. galing sa bulsa mo. Hindi yung kakamkamin mo yung iba, kagaya ng mga naririnig ko, inuutangan mo na hindi mo binabayaran, maraming ganito, maraming ganon. Alam mo, yun talaga naniwala na talaga ako na fit ka. Saan ka nakakita na daming birth certificate? Ano ka? Nakalimang panganak ng nanay mo sa'yo? Nako, kalat na naman ngayon. Lumabas sa investigasyon kasi may nag-iimbestiga po tungkol dyan sa pagkatao ni Francis Leo Marcos. Nako po, hindi lang pala isa ang birth certificate na ito at iba-ibang lugar. Kaya sinasabing ilang beses siya pinanganak ng nanang niya. O sa mga naniniwala o mga supporters ni Francis Leo Marcos, paano niyo ipagtanggol yan? Na totoong Marcos ang sinusuportahan nyo. Baka isa na rin kayo sa nabudol niyan. Oh, ito po, sa post po ni Mighty Manong, ayan, talagang paborito niyang banatan itong si Mighty Manong kasi itong si Mighty Manong ay naglalabas din po ito ng mga information tungkol po dyan sa pambubudol niya. Ito ang sabi, bakit dalawa ang birth certificate ni Kulaong? Magkaibang lugar, magkaibang birthday. Ayun ang nangyayari, kaka-birthday pa lang niya yung September, magbe-birthday na naman. Aba, sa isang taon, dalawang beses nagbe-birthday. Isang September 29, 1979 at isang December 29, 1979 na noong 2021 lang narehistro. Ako, damay dito ang pagsabuatan dyan. Diba? Ito din ginamit niya sa pag-appeal sa kasong anti-alias. Itong mga nakaraan na nakasuhan po siya ng anti-alias law. Nako, paano yan? Kasi akala ng iba, tahimik lang po yung mga taong kinasuhan siya. Hanggang ngayon po kasi may mga investigasyon pong mga ginagawa tungkol po sa pagkatao na yan. At ngayon lang po ito lumabas tungkol po dito sa Samar. Ayan po Nako, December 21, Tarangan, Western Samar. Samar. Ang dami-dami naman. Ano ba? Baguio, Samar. May nagsabi din, Bulacan, taga Bulacan talaga. Oh, yan po yung pinagtatanggol nyo na isang Francis Leo Marcos na kayo mismo hindi nyo kilala yung pagkatao. Kayo mismo ay hindi nyo kayang ipagtanggol dahil nga kayong mga nakasuporta pa rin dyan hanggang ngayon, kayo mismo dyan ay nabubudol na rin nang hindi nyo alam. Meron po akong kakilala din dyan na sinuportahan po itong si Francis Leo Marcos dahil loyalist siya. Opo, may mga loyalist na nakasuporta ngayon kay Francis Leo Marcos kasi ang akala nga talaga nila Marcos ito. Yun pala, Norman Mangusin yan. Ito ngayon yung lumabas. Panibagong kaso na naman ang haharapin. Francis Leo Marcos. Naku, may hintayin pa nga tayong resulta doon sa isang kaso niya sa January. Tapos ito na naman, may lumabas na naman. May madadamay na ibang tao dito. Sino-sino? Siyempre sa mga naglabas niyan. Mukhang recorded yata. Yan Samar. Agoy. Paano yan? Mag-isip na kayo. Paano ipagtanggol yung tao na yan? Sasabihin nyo, ba't pinakialaman? Siya yung nakikialam ng pinaghirapan ng mga OFW. Siya yung nambubudol ng pinaghirapan ng mga OFW. Mga kasama namin. At siya pa yung may ganang magbanta sa amin. Siya pa yung may ganang magalit. Aba, teka lang. Pinipigilan ka lang namin. Or for awareness lamang itong ginagawa namin para wala pang mas maraming mabiktima. At abangan mo, Francis Leo Marcos, kung kailan luluwag ang wet mo. Sana Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.